Noong unang panahon, sa bundok ng Makiling ay may nakatirang isang diyosa na nagangalang Maria Makiling. Siya ay ubod ng ganda, may mabuting kalooban at mapagmahal. Mayroon siyang makintab at napakahabang buhok na napapalumutian ng mga bulaklak. Ang damit naman niya ay isang puting besteda na lalong nagpapalutang sa kanyang ganda. Madalas ay pumupunta si Maria Makiling sa palengke na nasa bababa ng bundok upang makisalamuha sa mga tao. Doon ay nakilala niya ang isang magsasaka. Madaling nakapalagayan ni Maria ang mortal na magsasaka at hindi nagtagal ay tuluyan nang nahulog ang loob ni Maria sa lalaki. Madalas bisitahin ng magsasaka si Maria sa bundok at dahil dito ay napakasaya ng dalaga. Sagana ang bundok makiling sa mga tanim na prutas at gulay. Madalas sa mga taong nakatira sa bayan ay umaakyat pa ng bundok para mamitas ng mga prutas at mga gulay. At sa tuwing sila ay bababa ng bundok, ang mga gulay at mga prutas ay nagiging ginto. Laking tuwa nila nito at ipinagpapasalamat kay Maria Makiling. Ngunit, hindi naging sapat sa mga taong bayan ang mga nakukuha nilang prutas at gulay sa kabundukan. Sila ay naghahangad ng mas madaming ginto. Ang mga tanim ni Maria na gulay at prutas sa kanyang garden ay hindi nakaligtas sa kasakaman ng mga tao. Sumama ang loob ni Maria sa ginawa ng mga mortal. Ngunit sa labis na malasakit niya sa mga tao, lalo na sa kanyang minamahal, ay pinalagpas niya ang pangyayari. Isang araw ay may dumating sa nayo nila na isang hukbong opisyal. May digmaan na nagaganap sa karatig bayan at kailangan nila ng tulong. Pinapasali nila ang mga malalakas na lalaki na walang asawa upang maging parte ng kasundaluhan. Upang makaiwas sa giyera, napagpasyahan na magsasaka na pumasok sa isang kasunduang kasal. Ilang araw bago ikasal ang lalaki, binisita niya si Maria sa kabundukan. Pinagtapat niya kay Maria na siya ay malapit ang ikasal sa isang mortal na dalaga. Labis na nasaktan si Maria ang Makiling sa ginawa ng kanyang minamahal. Umasa ako na ikaw ay magiging tapat, ngunit humanap ka ng pag-ibig mula sa kapwa mong mortal. Hindi ka din nagtiwala na kaya kitang protektahan at ang iyong pamilya mula sa giyera. Ay kumudlat tumula ng malakas. Nadinig din ng taong bayan ang boses ni Maria Makiling na nagsasabing, Binigyan ko kayo ng pagkain at kayamanan, pero ito ay hindi naging sapat sa inyo. Kaya kong ibigay ang lahat ng kagustuhan niyo, ngunit hindi kayo naging kontento. Ngayon, damhin niyo ang galit ko. Simula ngayon, tatayo na kayo sa inyong sariling mga paa. Wala na kayong makukuhang tulong sa akin. Hindi niyo na ako makikita. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay hindi na muling nakita pa si Maria Makiling. Ni ang kanyang simpleng dampa ay hindi na muling nadiskubre ng mga mortal na inabuso ang kanyang kabaitan.